Good morning po, Sir Edisman. Madam Vice President. Ang papa niyo po ang naggawa ng desisyon against all Filipinos na may libing si Marcos Sr. sa libigan ng mga bayani. Ano na po ang nangyari ngayon? Nakalimutan na po ba ng nakaupo ngayon? Maraming salamat po. Hindi ko alam. Pero isang beses sinabihan ko talaga si Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Sinabihan ko si Senator Amy. One of these days, pupunta ako dun, kukunin ko yung katawan ng tatay nyo, tapon ko yan dun sa West Philippine Sea. I don't think sumagot siya. Hindi ko maalala. Nandun pa yun sa group chat. Mayroong mga nakakita. May ibang tao. Pero Senator Amy naman, kilala niyo naman siya, diba? Diretso yun magsalita. Hindi din yan, hindi siya, she's I believe, a sincere person. Sana tayo? Yes, sir. Next. Can you substantiate your claim na hindi marunong maging presidente? Presidente na nakaupo ngayon. Elaborate, and you mentioned na hindi mo na gusto yung mga nakikita at naririnig when you were there. And second question mo, I'm genuinely curious because you had a long narration of what transpired from 2021 until 2022. And there was a lot of negotiating and there was a lot of political discussions on who to run, who will step down. But I'm genuinely curious, ma'am, where is the public in all of these discussions? Where did you ever discuss policies, platforms? Because it's as if it's political families discussing the future of the country without regard for the public. And you mentioned that the context of all these of this press call is to give justice to the 30 million plus Filipinos who voted for you and the president. Yes, oo. Punahin ko muna yung last question. Last question was, hindi ko alam sa kanila. I mean, you should ask the president kung ano yung platform niya. Pero very clear yung platform ko. It was continuity of build, build, build. It was mapayapang pamumuhay, edukasyon, at trabaho. Very clear. And when I won, it was still mapayapang pamumuhay and trabaho and edukasyon, all related to security. And noong hindi ko nakuha yung overarching na sector, I focused on education. Siguro yan na rin yung sagot sa unang question mo. Paano ko nasabi na isubstantiate ko yung sinasabi ko? I don't ever remember may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Kasi nakikita na, na-forecast na siya. So, yan yung pagsasubstantiate ko sa sinabi mo. I don't ever remember, may plataforma siya, I don't ever remember him discussing kung ano ang gagawin sa problema ngayon. Alam niyo noon, pag pumupunta ko sa 7-Eleven, expensive yan na tindahan, diba? Ay, sorry, 7-Eleven. Pero yes, expensive sila. Kasi, ano sila, go-to. Mabilis ka makabili, nandun yung kailangan mo. 1,500 ko noon. Bili na ako ng corned beef, bili na ako ng tinapay, bili na ako ng kung ano-ano. Ngayon, ang 1,500 ko, tsokolate na lang ang mabili ko. Tsaka ice cream. Wala na ang corned beef, wala na ang tinapay.
So, Kung pwede sa conversation, Yes. Senator Marcos happened, yung sinabi mo na itatapon yung Just a very quick follow-up. Oo. Ito conversation happened between you and Senator Amy na you mentioned natatapon hindi yun. kasi conversation yun eh, group chat yun. Tapos, noong banat sila ng banat, sinabihan ko na talaga siya. Sabi ko, one of these days, huhukayin ko talaga yan. Tatapon ko yun sa Philippine Sea, yan tatay ninyo. Okay, so pwede tumuloy na muna tayo, ha? Kasi gutom na ako. Ma'am, Ma'am, Kelly Cordero po from Bongo Radio. Ma'am, since sinabi niyo po na hindi niyo nagugustuhan po yung pamamalakad ngayon ni PBBM, kung irarank niyo po in a scale of 1 to 10, 10 is the highest, ilan po ang rate niyo sa performance po ni PBBM? Nasabi ko kanina, 10 is the highest, 1 lang ang rating niya. Sabi ko lang kanina, di ba, kung kayo gusto niyo, wala man akong problema. Huwag niyo na lang ako isali. Ako, hanggang number 2 lang ako. Walang number 1 ang Pilipinas ngayon. Kung meron man, ang daming number 1, iba-ibang direksyon sila. Box follow-up? Ma'am, follow-up lang po. Since you mentioned na President Ferdinand Marcos, you don't remember at all him discussing with you kung ano yung platform niya when he run for the presidency. Pero kayo po ba, did you insist na parang sa part ninyo, this is what you want for the country? Yes. Running mate? Oo. Sa kanya or sa tao? Sa kanya po, nung nagdi-discuss kayo na dapat po may plataforma tayo. Kasi naman, di ba, ang expectation mo, pag tumakbo yung tao, meron siyang sinasabi na gagawin niya. And, pasensya na. Pero nung nakaupo ako doon at the time, di ako nakikinig sa kanya. Ang naririnig ko lang, sama-sama tayong babagon muli. Apparently, yun lang yung naririnig ko. And when you say, sama-sama tayong babangon muli, you will do something to make this country the best that it can be. Kasi sama-sama tayong babangon muli, di ba? So, ibig sabihin, walang maiiwan. But apparently, madami ang naiiwan ngayon. Yun lang naririnig ko noon. Ang mali ko ata is nag-assume ako na when you say, sama-sama tayong babagon muli, gagawa ka ng mga bagay para sa bayan at para sa taong bayan. Nag-assume ako na ang gagawin niya ay mas maganda pa, mas maayos pa, mas magaling pa sa lahat ng dumaan na presidente. Sir, ako din kaganyan sa'yo. Tapusin na natin ito. Otherwise, hindi tayo matapos ngayon. Babalik tayo bukas, Sabado. Ma'am, ikaw lang yun at ako, ma'am. Sila, they want a weekend, ma'am. Wait lang. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Balikan ko lang po yung sa political reconciliation kuno ni President Marcos pati ni dating former Vice President Leni Robredo. Hingin ko na lang po siguro yung assessment nyo na bilang, ayun nga po, tumakbo kayo kasi ginamit kayo para manalo laban kay Leni kasi nga natatalo na raw sila. So sa tingin nyo, bakit po kaya ngayon nakikipagkita? Bakit ngayon nagkakaroon ng movement towards political reconciliation habang nag-aaway kayo? Oo. Sabi, di ba, sinabi ko na yan ng budget hearing, ako na lang man isa na iiwan dito. Ako na lang isa na iiwan dito. Nagsama-sama na ang mga dayuhan, huwag niyo akong tanungin na about foreign policy. Mga dayuhan, mga NPA, mga smuggler, mga drug addict, ang mga yellow, liberal, at
Sino yung isa? Administration. Administration. Sama-sama na yan sila lahat. Ako lang na naiwan dito sa... Kaya nga, ito lang ang lamesa natin. Oh. Kasi ako lang mag-isa na. For what? I think, di sila ganahan siguro sa kuha. Tingalig di sila ganahan sa kuha. Nga na, maginong mga insecure. So, ang tagline ng OVP is para sa Diyos, bayan at bawat pamilyang Pilipino. Hindi na po ngayon. Starting today, ang tagline ng OVP is Drag me to hell. Sa kakisan,